Bayan higit 400 taon ng sentro ng pananampalataya. Ang debosyon sa Santo Niño sa Tondo, Maynila na patuloy na dinarayo ng libo-libong deboto ngayong kapistahan. Kumuha tayo ng update mula kay Denise Osorio. Live, Denise. Clazel, narito tayo ngayon sa Basilica Menor de Santo Niño de Tondo, kung saan patuloy ang pagdating ng ating mga kababayang deboto para sa kapistahan ng Poong Batang Jesus. Clay, ang debosyon sa Santo Niño dito sa Tondo ay may mahigit 400 taong kasaysayan. Dinala rito ang imahe ng Santo Niño ng mga Agustinianong misyonero noong panahon ng Kastila. At noong 1572, itinatag dito ang kauna-unahang parokya ng mga Agustino sa bansa. Hindi lamang ito simpleng simbahan, kundi isang lugar na itinuturing na sentro ng pananampalataya at kasaysayan ng Kristyanismo sa Maynila. Ang same spot, itong simbahan na ito rin ay pinaniniwalaan na kaharian nila Kandula na ikanyang isinuko ang pagiging hari sa Batang Jesus na ngayon ay tinataguri ang hari ng Tondo kasi pag Tondo, Santo Niño ang hari. So dito natapos ang pamumuno ng mga ruler kasi nakatekismo ng mga Agustino na ang nag-iisang hari lamang ay ang Santo Niño, yung Batang Jesus. Bukod sa pagiging makasaysayan, nananatiling buhay ang debosyon ng mga taga-Tondo sa Santo Niño, lalo na para sa mga bata, may sakit at mga pamilyang humihiling ng biyaya. Dahil sa lawak at lalim ng debosyon, kinilala rin ito ng simbahang Katolika at itinaas bilang minor basilica, isang karangalang ibinibigay lamang sa mga simbahang may mahalagang papel sa pananampalataya. Katulad ni Marvin Paule, pinakikita niya ang kanyang malalim na panalig sa Santo Niño sa pamamagitan ng pagbibihis ng kanyang pamangkin. Aniya, isa itong paraan para mabiyayaan ng magandang buhay at kinabukasan ang mga bata. Para ano lang sila, yung mabasbasan rin sila, lumaki sila ng tama. Sana lang po lumaki siyang mabait, tsaka matalino, masunurin sa magulang, lalo na sa mga lola niya. Para naman sa kanyang kapatid na sampaguita vendor na si Beverly, medyo mahirap ang bentahan ngayong kapistahan kumpara sa nakaraang taon. Aniya, matumal kaninang umaga pero inaasahan niyang dadami pang mga deboto mamaya kung saan siya ay makakabawi sa kanyang puhunan na 2,000 piso. Mas marami po yung nagtitinda kaysa sa nagsisimba. Mura po sampaguita. Po, nakaraang taon po kasi may kamahalan 900. Ngayon, 650 na lang po kaya marami nagtinda. Kahapon, isinagawa ang lakbayaw na isang prosesyon at pagsasayaw bilang panata at pasasalamat sa Santo Niño. Ito ay mula sa salitang lakbay at sayaw na isang modernong version ng dating fluvial procession o pagoda noong isinasakay pa sa bangka ang imahe ng Santo Niño. Kahapon, Clay, na italang nasa 75,000 na mga deboto ang dumalo dito para sa lakbayaw. At kani-kanina lamang as of 1 p.m., nasa 7,500 na ang naitatala sa mga debotong pumunta dito o bumisita dito para makidasal sa oras-oras na misa. Kapansin-pansin rin, Clay, na mula kaninang alas 11 ng umaga hanggang kaninang alauna ng hapon, hindi masyadong marami ang naidagdag sa tala ng mga tao dito. Dahil ayon na rin sa Bureau of Fire Protection, mas marami daw ang nagpo-complain dahil sa sobrang init ngayong hapon at pumupunta sila doon sa help desk o kaya sa first aid dahil sa pagkahilo. Samantala, Clay, kaninang umaga noong alas 4 ng umaga, yung unang prosesyon na italang 4,000 na devotees naman ang sumama. At meron isa pang prosesyon mamaya, ang prosesyon ng gabi, na inaasahang mas dadagsa ang mga deboto dito dahil una sa lahat hindi na mainit mamaya. At inaasahan rin ng ating mga vendor na mas makakabenta sila mamaya. Kasalukuyan na sa 336 na kapulisan ang mga deploy dito sa paligid ng Santo Niño de Tondo Parish. Pero ayon na rin kay Major Philip Ines, ang spokesperson ng MPD, 1,000 mahigit ang kanilang dineploy for the whole weekend. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Santo Niño de Tondo Parish. Balik sa iyo, Clay. Maraming salamat, Denise Osorio.